So guys, dolorosa muna tayo ngayon. Oh, 'di ba? Kasi may balita na naman tayo ngayon, 'di ba? Alam nyo, 'di ba? 'Di ba ang daming gumawa ng fake news kay General Torre. Ngayon, he has the task, 'di ba? To arrest Rodrigo Duterte. Gigigil ako, aray ko. Ang pangako na naman, high blood na. Go, Mima, ikaw na muna magsalita. So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ganda ni Mima. Naku po, perfect. mga minamahal, meron tayong naaamoy. Ano? Na parang tila baga. Itong si Major General Torre po, siguro ang isa sa mga tatrabaho dito kay former President Duterte once na mayroon na pong confirmation ang ICC sa Malacanang via Interpol na hulihin, arestuhin itong si former President Duterte. Ito kasi, mga minamahal, General Torre, nagsalita. Ano yan? Ano yan, You can run, but you cannot hide. Alam nyo, oh my God. Parang nauulit na refresh kung paano magtago si Kibuloy at kung paano nagtiis sa kakahanap ng daga itong si General Torre for almost 16 days. Yes. Diba? Pinagtsagaan ni General Torre at siya'y pinagtatawanan. True. Pero tingnan ninyo, nahuli itong si Kibs. Ito pa kayang si Digo. Diba? Alright, sabi ni General Torre, Torre, tinawag na bulag ang mga taga-suporta ni former President Duterte. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being offered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken seriously by his blind supporters. Lalo pat sa mga salitang patayan. Yes. Imagine nyo patayin natin yung na senador para manalo yung mga senador natin. Yung joke na ganon, okay, natural na sa kanya yan, pero tama ba? Na manggagaling mismo sa bibig ng isang dating pangulo, ng isang dating presidente. Wrong. Yung mga ganyang dark jokes. Yes. Kasi hindi natin masasabi yung tao Tingnan ninyo, sunod-sunod yung mga kriminal na nangyayari sa Pilipinas. Kasi ginagaya ng supporters ni Digong yung kanyang mga sinasabi, dinonormalize niya Yes. Yung salitang patayan, which is hindi maganda. Diba? Nakakababoy yun sa hustisya ng mamamayang Pilipino at mismo sa ating konstitusyon, sa ating 1987 Constitution, ang mga pinagsasabi niya na parang ninonormalize niya yung salitang patayan. Diba? O ngayon, na siya po ay minumobilize na humigit kumulang 7,000. Tama ba? 7,000 ba? Ayan. Yes. 7,000 strong force to arrest Duterte. 7,000 police personnel will be mobilized to hunt down and arrest the former leader. Okay? So sa pitong police personnel na yan, kasi alam nyo naman na walang police power ang International Criminal Court. At wala na din jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas, but we have an Interpol. So yung Interpol po ang mag-uutos. Diba? Kung ang Interpol ay naglabas na nga, minamahal, may confirmation na nahulihin itong si Digong sa 7,000 police personnel na mag-mobilize, imposible na hindi kasama dyan si General Torre. Napakagaling pa naman itong CIDG. True. Ganito yan, guys. Diba? Napaka-perfect ng mima mo. Ang ganda, ganda ang lola mo, Gigil na gigil tayo, Mia. Aray ko, nanggigigil na naman ako, Aray. Charot. Guys, diba? 7,000 personnel, police personnel, ang nakaabang kay lolo mo para hulihin na siya. Nag-wait na lang talaga ng finality of the order, diba? To actually arrest. PRRD, this is our time to neutralize. Or no, kasi iba yung paggamit nila ng neutralize
Diba? According to Attorney Seldok, no, it's to kill. But I think arrest na lang yung more appropriate term para kay PRRD. Again, sa mga DDS guys, I am happy na magkakaroon ng hustisya yung humigit kumulang 30,000 families or people. Siyempre, kahit papaano isipin natin na at least, 'di ba? Sobrang tagal ng naging hustisya, naging hearing, 'di ba? Kung hindi nagkaroon ng Quadcom, yung mga initiative ni Trillanes, na Risa Hontiveros at iba-iba pang nagsipagtulungan para may sakatuparan to, I believe the children, charot, 'di ba? I believe hindi magkakaroon ng ganito. Pero at the same time, dahil nga tao naman tayo, when you see and observe President Duterte, hindi, parang nakakaano din ang puso, no, na ganun nakatanda tapos huhulihin pa again. Kasalanan niya yun, 'di ba? At ang tapang niya pa magsalita, 'di ba? At huwag niyang i-blame, huwag niyang sabihin sa mainstream na ginawa ko naman yun. Ano yung pagpatay ng iba para ma-save yung iba, kaya mo namang gawa ng paraan para hindi, or magawa, kumbaga may proseso to follow due process, di ba? Kaya nga tayo may justice system. Diyos ko, inunahan mo kasi lolo mo, Diyos ko, kaya tayo nagkaroon ng ganon. Siguro bigyan na lang siya ng, I really don't know if everyone will agree to me, pero para sa akin naman, since matanda na lang siya, pwede siyang ikulong. Basta lang ipakita na dinakip siya, di ba? And talang ikinulong at ikinukulong, di ba? Para at least kahit paano naman, hindi naman tayo pare-pas na gaya niya. So again, we need to also give him credit din. May mga achievement din naman na siya na nagawa. Unlike, ang layo nito kasi ni Sara Duterte. Gigigil. Dapat nga si Duterte makulong ng aga-aga pa para matagal siya sa bilangguan. Doon siya pag-green pa ng, pati pilik matabi, ipag-green mo na. Tapos alam mong tinutuya-tuya ka ng mundo na ikaw si Princess Fiona, magi-green-green ka pa ng buhok. Ano yun? Gigigil na naman ako. Pag ganun ang usapan, nanggigigil na naman ako Magsalita ka na. Di ba mga minamahal, nung nasa lower position pa lamang siya? Yes. Sobrang galing ni General Torre. Pinagsikapan niya talaga na itong si Kibuloy noon, di ba? Kahit napakaliit na butas, sinisiksik, diba? Nilulusutan ni Kibuloy, abay lumulusot din itong si General Torre. Perfect. Medyo nakaka-doubt na din kasi 16 days na mga minamahal ang paghahanap dito kay Kibuloy. Ang dami tong mga ganap na nakita na, diba? May tunnel, yung Mashita Treasure, diba? Grabe. Bungkal ng tunnel dito, heartbeat, diba? Heartbeat ng tao. Yes. Sobrang Sorry ma'am, to cut you off. Yes, ang dami talagang mga naging operasyon doon para matagpuan lang ang lolo mo Kibuloy, di ba? Guilty siya masyado, di ba? Parang itong si Harry Roque. Relax ka lang, Harry Roque. Pasunod na din yung warrant of arrest that will come from Philippines. Diba? Hindi lang si Tatay Digong magsasama-sama kayo kasi hindi lahat maligaya kayo. Kailangan nyo magdusa. Kasalanan nyo yung Gigigil ako.